chapter 7 ng ating pag-aaral patungkol po sa iglesia. Now, sa ating pagbabalik tanaw, lagi po nating tandaan ang tatlong layunin ng iglesia. Ano po tatlong layunin ng iglesia? Iyon po ay ang pagsamba sa Diyos, pagpapatibay sa iglesia, at ang pag-ebanghelyo or ang pagliligtas sa mga hindi pa naligtas. Now, last time, I think mga 4 Sundays din natin ito pinag-aralan, yung ikalawang layunin ng iglesia, at iyon ay pagpapatibay ng iglesia. At lagi nating tandaan na ang iglesia ay pinagpapatibay ng Diyos sa pamamagitan ng una, paglago, spiritual na paglago ng bawat isa, ng bawat miyembro kay Kristo lamang, kasama umaasa sa iglesia. At ikalawang aspeto noon ay ang paglago ng magkakasama. No? And last Sunday, tiningnan natin doon na ang katotohanan na ang bayan ng Israel ay yung nation ay hindi po katulad o hindi iisa sa iglesia, but ang tunay na Israel, yung mga nananampalataya, ang siyang iisa sa iglesia. So, tiningnan natin yung katotohanan patungkol doon. And sa pagpapatuloy natin, dadako na tayo ngayon sa pangatlong layunin. So, this is the last na layunin, and hoping na matapos ko na po ito. Maybe I will not ask for participation muna kasi I want to move on na dito. And tingnan natin. So ngayon, dadako tayo sa pangatlong layunin, at ito po yung horizontal or pahalang na layunin ng iglesia. So ang una nating, yung pangalawang layunin is pahalang pa rin, pero inward ang direction. Kaya ito ay pagpapatibay ng iglesia. Ngayon naman, outward direction na siya. So ito naman ngayon ay patungkol sa pag-eebanghelyo. Okay? Ito po ang isang layunin na ibinigay ng Diyos sa lokal na iglesia, na isinasagawa kapwa ng nagkakatipong iglesia. No? Ang pag-eebanghelyo ay sinasagawa ng nagkakatipong iglesia at mga kasaping nakakalat sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tandaan niyo po yan. Ang pag-eebanghelyo po ay ginagawa ng Diyos sa nagkakatipong iglesia, ibig sabihin, corporately, at pagkakakalat ng mga miyembro sa kanila namang pang-araw-araw na buhay. Lahat po yan ay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Kaya, isa sa dapat nating tandaan, ang iglesia ay nagtitipon upang sumamba at nagkakawatak-watak upang magpatotoo. Okay? Ang iglesia ay nagtitipon upang sumamba at nagkakawatak-watak upang magpatotoo. So, the time na lumabas ka na dito, the time na tayo magkahiwa-hiwalay na, ang pinaka-immediate na dapat mong isipin, okay. From Monday to Saturday, ako'y magpapatotoo kay Kristo. Yun ang dapat na pag-iisip natin. No? Ang pag-eebanghelyo po ay hindi po programa na inimbento lang ng iglesia. Ito ay isa sa mga, actually, gaya nga ng sinabi doon sa Paskon, hindi siya actually command eh. Diba, ang very usual na ating naririnig, go and make disciples. That's a command. You go and you make disciples. Pero hindi pala yun command. But it is a parang reminder. Ang original pala na pagkakasulat doon is ganito. Diba sinabi ko na to sa inyo? As you go, make disciples. Hindi siya go and make disciples. As you go, you make disciples. Ibig sabihin, pag sinabi mo kasing go, you think it as a command na, okay, nandito ako sa bahay ngayon, I will go there. Alis ako, I will go to make disciples. Hindi po eh. Ang tama pong pagkakaunawa nun is as you go. Ibig sabihin, sa pamumuhay mo, habang nabubuhay ka, make disciples. Ibig sabihin, naglalakad ka, papunta sa palengke, may nakasalubong ka. If there's a chance, bigay ka ng gospel tracts. If there's a chance, you talk to people.
Namimili ka. Pabili po, saging. Alam mo ba? Bigla kang gumano, no? Alam mo ba? Di ba? Dati, prutas lang at ano lang kinakain natin, pero dahil sa pagkakasala ng tao, di pasok mo yung gospel. Di ba? Papunta ka ng Balanga, punta ka ng school, may nakatabi ka. Brad, alam mo ba, direksyon natin, Balanga. Pero ang tunay na direksyon natin, impyerno. O di, pasok ka na kagad doon. Hindi. Di ba? Yun yung pinapakita sa Matthew 28, as you go, habang namumuhay ka. No? And we really tried that. Kami ng asawa ko, every time we go out, sample, bibili kami sa Pure Gold. Hindi magbabayad na. Ang ginagawa ko, every time pagkatapos na magbayad, ay kasama ng bayad ko yung trucks. Or kapag may nakapila, may pagkakataon, meron kasing isa, lalaki siya, sinabi niya, nakita niya yung bibiling ko, isa lang. Sabi niya, ay sige, ikaw na mauna, sir. Sabi ko, sigurado ba, sir? Sige, sige. Di, nagbayad na ako. Pagkatapos nun, sir, salamat ha. Binigyan ko siya ng gospel tax. So, kapag may mga chance na meron kang naka-interact na tao, ang dapat nating isipin lagi, okay, ipapatotoo ko si Kristo sa kanya. No, hindi man yung parang dapat makapag-usap ka talaga, pero sa panimula, 'di ba? Malay mo makita mo 'yon ulit. 'Di ba? Tunay nga, nakita ko siya ulit sa Pure Gold ulit. Hindi ko nga lang nakausap. Busy siya noon eh. Nakapongget na siya. O parang bading siya ata, parang ganun. Nakapang sexy na short eh. Pero hindi, busy kasi siya noon. So hindi ko siya nakausap. Pero natandaan ko siya, ito yung taong So yung mga ganung bagay. No? Tandaan natin, no? Tayo ay nagtitipon upang sumamba sa Diyos. At kapag nagkawatak-watak na tayo naman ay magpapatotoo. Ganun dapat ang nasa mindset natin. No? Kung papansinin po nating maigi, pwede po ba nating buksan ang Matthew 28? Basahin natin yung verse 18 to 20. I want si Ate Main. Pakibasa Ate Main. Yung Matthew 28, 18 to 20. Sige. May Bible ka? Sige. Pahiram-hiram na lang. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanya, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito kayo'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Thank you po, Ate Main. So, pansinin niyo po dito sa Matthew 28, 18 to 20, meron pong tatlo na kasama na mga verb na dapat nating gawin, kumbaga. Verb is an action word, di po ba? Una is pagpapahayag. Di ba? Pagpapahayag. Ibig sabihin, dito yung part na ipapangaral natin ang ebanghelyo, no? Ipapahayag natin ang kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ni Kristo. So, unang-una, sa Matthew 28, 18 to 20, may pagpapahayag, no? Pangalawa, merong pagtanggap. Pagtanggap. 'Di ba? Sinabi diyan na binyagan, 'di ba? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, in the process of preaching the gospel, ang next noon na dapat na layunin natin is yung napahayagan ay dapat ding tumanggap. Na paano ipapakita na sila tumanggap? By way of baptism. Di ba? And lastly, pagtuturo. Ibig sabihin, ituturo ang pagsunod sa lahat ng inutos ni Kristo. So, kaya ganito, evangelism is hindi lang yung maghahayag ka ng 5 to 10 minutes about the gospel, but evangelism is again, pagpapahayag, pagtanggap, at pagtuturo. Disciple making. Yun yung
At yung pagtuturo hanggang buhay yun. Hanggang sa mabuhay tayo. Ano yung ginagawa natin sa bawat isa? Nahayagan kayo ng ebanghelyo? You receive the Lord Jesus Christ? And ngayon, tinuturuan tayo. Patuloy. Di ba, you see? Yun ang pag-ebanghelyo. Okay? Kaya't ang pag-ebanghelyo ay hindi lamang pagbabahagi ng impormasyon. Di ba? Kundi pagtawag sa mga tao sa pagsisisi, pananampalataya, at panghabang buhay na pagiging alagad ni Kristo. Tandaan niyo po yan. No? Again, ang pag-ebanghelyo, hindi lamang yan pagbabahagi ng impormasyon. Okay? But pagtawag sa mga tao sa pagsisisi, pananampalataya, at panghabang buhay na pagiging alagad ni Kristo. Ito ay napakahalaga at dapat nating isapuso, mga kapatid. No? Gaya ng naituro na sa atin nung nakaraan, ang pag-ebanghelyo po sa kabuuan ay hindi lang paghahayag na magandang balita, kundi ito ay humahantong sa pagtatanim ng iglesia. Tandaan niyo yun? One of my preaching, sabi ko, ang evangelism is not just, again, preaching the good news, but evangelism is church planting. Pagtatanim ng iglesia. Okay? Pagtatanim ng iglesia. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, isa sa mahalaga din na dapat nating tandaan ay ang katotohanan na karamihan sa pag-ebanghelyo ay hindi po nangyayari sa pulpito. Okay? Karamihan. Ang pag-ebanghelyo ay hindi nangyayari sa pulpito, kundi ito ay nangyayari sa karaniwang lugar. Okay? Tulad ng tahanan. Tahanan. Ulitin ko po, ang pag-ebanghelyo ay nangyayari din sa karaniwang lugar tulad ng tahanan. Dapat dito muna tayo. Tahanan muna. House. House. Evangelize your husband, your wife, your kids, your nanay, your tatay, your cousins, your relatives. Doon muna magsisimula. 'Di ba? Sa tahanan. And, syempre, kailangan mo magtrabaho. So, ang pag-ebanghelyo ay doon din sa lugar ng trabaho. In your workplace. And kung ikaw naman ay estudyante, in your school, sa paaralan. Kung ikaw naman ay tambay, sa kapitbahay. Ibig ko sabihin, kung housewife ka or house husband ka, kapitbahay mo. Di ba? Kaya, okay, mamaya ko na sasabihin. So, yun yung mga realm. Yun yung mga lugar kung saan mag-ebanghelyo tayo. Kaya marami sa atin nag-iisip na, ay, hindi ako makapag-ebanghelyo. Ang hirap, hindi ako makalabas. Andiyan pala, bahay mo muna. Wala kang chance to evangelize. Andiyan bahay mo. May mga hindi pa mananampalataya dyan sa bahay mo. Evangelize them. Again, evangelism is not just one time. But it, yes, tama yun. But it is life. Ano yun? Life. Kaya natutuwa ako, one of the person here, hindi ko na sasapapangalanan, pero I'm so blessed with this person. Ang ginagawa niya is to build relationship sa kanyang magulang. She will build relationship, and after that, dun, pag nakabuo siya ng relasyon, mahayag niya yung ebanghelyo. And that starts with her life. Di ba? And one thing, yun yan, napag-usapan din namin ni Jamie in our family worship. Every night po kami nagpa-family worship ni Jamie. Wala pa kaming baby. Pero again, sinasabi ko po ito bilang maging example at encouragement. And actually, mamaya po after our games, yung covenant members, we will have a short meeting. Hindi lang siya meeting, pero let's see what we can talk about, no, mga covenant members after ng ano. Kasi may pagbabago po tayong gagawin starting this day. No? So, natutuwa din ako kasi itong batang ito,
she really preached the gospel to her classmates. And sabi ko din kay Jimmy, o nga no, kaya dapat ko gabayan tong batang ito how to continue on doing that. Kasi evangelism, hindi lang yan hindi lang one time. You have to build relationship with those people, bibuild ka ng relationship, share the gospel. Again, the gospel is hindi lang yun yung kasalanan ng tao, ano ni Panginoon, ganon. But mahayag mo ang ebanghelyo sa lahat ng parte ng Biblia. So kung maiisip mo na, kuya, na-share ko na yung gospel, tapos na. Hindi. Share the gospel in Genesis chapter 1. Share the gospel in Genesis chapter 2. Share the gospel in Genesis chapter 3. In Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3, Matthew 1, 2, 3, Revelation. Makikita, mahayag mo ang gospel doon. That's why you have to study the word every day. Alamin nyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Nakikita niyo yun? Diba? So, again, tahanan, trabaho, paaralan, kapitbahay. Mamaya, I will go deeper to that, no? About naman sa pamumuhay natin. Sa makatuwid po, masasabi natin na ikinakalat ng Diyos sa kanyang mga tao sa buong linggo upang, eto, hindi nyo na note to, tandaan nyo na lang, pakinggan nyo na lang. Ulitin ko po, sa makatuwid, masasabi natin na kinakalat ng Diyos ang kanyang mga tao, ibig sabihin yung mga nananampalataya sa Kanya, upang, sa buong linggo, kinakalat tayo, upang mapagmasdan ng mga hindi Kristiyano ang kanilang pamumuhay. So that they will see your life. You go to your workplace, you go to your house, you go to your school, bakit ka pinapapunta doon ng Diyos? Just to earn money? Just to earn knowledge? Just to graduate para makapagtrabaho ka in the future? No. Kinakala tayo ng Diyos upang mapagmasdan ng mga hindi Kristiyano yung pamumuhay mo. Ano pa? Upang magkaroon ng pagkakataon para sa usapang may kinalaman sa Ebanghelyo. Hindi yung usapang chismis, usapang kalaswaan, usapang ano pa? Di ba? But upang magkaroon ng pagkakataon para sa usapang may kinalaman sa Ebanghelyo, and I know this is very difficult, no? Mapalakas ang kredibilidad ng mensahe sa pamagitan ng makadiyos na pamumuhay mo. Kaya ka kinakalat. Kaya ka tinatapon doon sa work mo, sa school mo. Di ba? Bagaman makikita natin kung gaano kahalaga ang banal na pamumuhay para po sa pag-ebanghelyo, given na yon, mahalaga talaga yung holy living. Okay? Pero dapat nating tandaan, mga kapatid, hindi nito pinapalitan ang hayagang pagpapahayag na magandang balita. Okay? Yes, maganda, napakalaking tulong at napakahalaga ng pamumuhay na banal. Pero hindi niyan mapapalitan yung hayagang pagpapahayag ng magandang balita. Because your life testimony is not the gospel. Nakita niyo yan? Hindi yun yung gospel, yung buhay mo. Uy, I'm living a holy life. Hindi yan yung gospel. The gospel is yung hayagang pagpapahayag ng magandang balita. Lagi nating tandaan, ang banal na pamumuhay ay sinusuportahan ang mensahe ng Ebanghelyo. Yung pamumuhay natin, it will just support the message. Hindi inililigtas ng ating buhay ang mga tao. Yung holy living mo, hindi yan makakaligtas ng ibang tao. Ngunit, maaari nitong pagtibayin o sirain ang ating mensahe. Lagi niyong tandaan yan. Your life, kung paano ka namumuhay kasama yung workmates mo, yung classmates mo, yung neighbors mo, even sa family mo, your life will either pagtitibayin ang ebanghelyo or sisirain ang ebanghelyo. Kaya ang tanong, ano nakikita sa buhay mo? Di ba? Kaya ganun kahalaga ang pagsunod sa Diyos. Ganun kahalaga ang pagtanggi sa kasalanan. No? Sa makatuwid po, ang pag-ebanghelyo ay hindi lamang tungkulin ng pastor.
Hindi lang ito tungkulin ng mga missionaries. Bagkus, pananagutan ito ng buong iglesia. Pananagutan ito ng buong iglesia. At dahil dito, ang isang tapat na iglesia ay humuhubog ng kultura kung saan ang pag-ebanghelyo ay normal. No? Dapat ang mahubog sa local church, ang mahubog dito sa his community, ang pag-ebanghelyo is normal na bagay sa atin. Hindi siya special na bagay. Hindi siya yung, ay, mas mature ako sa'yo. Bakit? Ikaw hindi ka nag-ebanghelyo, ako nag-ebanghelyo. Hindi ganun. Hindi yan sukatan ng maturity. But ang ebanghelyo ay normal na parte ng buhay ng iglesia. Dahil unang-una, nabuo ang iglesia dahil sa paghahayag ng iba. Tandaan yan? Bakit may church? Kasi someone preached the gospel to you. Someone evangelized you. To you pala. You. Di ba? Bakit ka nandito? Kasi may naghayag sa'yo eh. Nakikita niyo po yan? Kaya tandaan natin, ang iglesia ay umiiral hindi lamang upang tipunin ang mga mananampalataya. No, not just to gather, no, hindi lang para magtipon-tipon ng mga mananampalataya, hindi. Umiiral ang iglesia upang abutin ang mga hindi pa nananampalataya. Okay? So kung gaano tayo kalakas na pinapahalagahan natin ang Sabbath day, pahalagahan din natin ang pagpapatotoo sa mga hindi mananampalataya. At sa pagpapatuloy, dapat nating matutunan na ang pag-ebanghelyo ay hindi lang po sa lokal or national. Hindi lang yan sa Kabkaben, hindi lang yan sa Maribeles, hindi lang yan sa Bataan, hindi lang sa Pilipinas, but all over the world. But I will not, hindi ako magbibigay ng masyadong diin dito kasi hindi pa natin kaya. Pero, time will come if God will bless us. Ibig ko pong sabihin na God will bless us is gagamitin tayo ng Diyos. No? To reach out people, maybe, Lord willing, makakapag-send tayo ng missionary. Or, makakapagbigay tayo ng financial support para sa mga missionary. Ang ibig ko pong sabihin, ang ipag-ebanghelyo, hindi lang natin focus Kabkaben, but all the world. So, paano tayo makapag-focus sa all the world? Papadala natin si Jan sa Africa? Hindi. We can give financial support doon sa mga missionary doon. So by that, nakikilahok tayo sa worldwide na pag-evangelism. Nagets nyo? But for now, di pa natin kaya. Wala pa tayong funds. Zero balance tayo lagi. And by the way, mamaya magmi-meeting tayo after ng lahat ng fun and games and fellowship. Hindi siya meeting but announcement siya and gusto ko lang marinig sa inyo, how are you? Anong inaasahan nyo in our 5th year? Parang ganun lang. Just to give you an idea. Para may asahan tayo. No? So, patuloy tayo. Okay. 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 So, gaya po ng binigyan ng diin kanina, ang buhay natin, ang pag-ebanghelyo, parte po talaga doon yung testimony ng buhay natin. 'Di ba? Kaya ito yung dapat na maging mindset natin. Ito yung dapat na mahubog sa pag-iisip natin. Kapag pumupunta tayo sa workplace natin, or kapag pumupunta tayo sa school natin, 'di ba? Anong nagiging buhay natin kapag nandoon na tayo? Kasi mahalaga 'yon eh. 'Di ba? Kaya marami sa atin hindi nakapaghayag ng ebanghelyo. Bakit? Ang unang pinakita sa workplace, ang unang pinakita sa school, ano? Yung kasalanan. Ha? Kaya mahirap na. Wala na agad. Ang hirap nun. Kaya po, ito, maging paalala ito sa atin na ganun pala dapat ang pag-iisip natin. Kung saan man tayo pupunta, saan man tayo ilalagay ng Diyos, ang purpose mo dyan is magpatotoo.
magpatotoo. Kaya tingnan mo, hindi mo madala-dala yung workmates mo dito. Hindi mo madadala-dala yung classmate mo dito. Hindi mo dala-dala yung neighbors mo dito. Why? Mahirap tayo mag-invite eh. Bakit? Siguro may compromise tayong ginawa. Nakikita niyo po yun. So I hope we ask God na ma-redeem natin, alam niyo yun, ma-redeem natin yung sarili natin bilang Kristiyano. Na mapakita natin sa kanila, I'm a Christian. I'm a believer of Christ. Kaya nawa, ito yung ma-install sa mind ng bawat isa. Wherever you go, live a holy life. Kasi you are a messenger ng Panginoon. Diba? So, okay, malapit na tayo matapos. Sa huling bahagi ng pag-aaral natin sa layunin ng iglesia, tandaan po natin na ang tatlong layunin ay sambahin ng Diyos, pagtibayin ng iglesia, at pag-eebanghelyo. Pero, may pinakahuli at pinakamataas na layunin ng iglesia. Di ba tatlo lang sinabi? Pero merong hidden na ikaapat. At ito yung nagko-cover sa lahat ng tatlong iyon. Anong layunin ng iglesia? At ano yung layunin ng iglesia? Yun yung luwalatiin ng Diyos. Glorify God. On top of that, on top nung tatlong iyon, our purpose is to glorify God. Yun yung purpose natin. No? Ang simbahan ay umiiral para sa Diyos. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi para sa sarili nito. Sa makatuwid, ang bawat gawain ng simbahan ay dapat nakaayos patungo sa layuning ito. And that is luwalhatiin ng Diyos. Bakit nyo sinasamba ang Diyos? Upang luwalhatiin ng Diyos. Bakit natin pagtitibayin ng iglesia? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit mag-ebanghelyo tayo para sa kaligtasan ng mga hindi mananampalataya? Dahil yon sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang envelope, no, na sumasaklaw nung tatlong iyon. Mula pa po sa simula, ang layunin ng iglesia, ang layunin ng Diyos sa paglikha at pagtubos ng isang bayan ay hindi po nakasentro sa kaginhawaan o reputasyon ng tao, kundi nakasentro ito sa kaluwalhatian ng kanyang sariling pangalan. Remember Ephesians? Ephesians 1-13. Anong sinabi doon? Bakit tayo niligtas ng Diyos? Bakit ka pinili ng Diyos? Bakit ka tinubos ng Diyos? Para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. No? Ang biyaya ng Diyos ay nagtataas ng kanyang kaluwalhatian, hindi po ng halaga ng tao. Okay? Ang biyaya ng Diyos ay nagtataas ng kanyang kaluwalhatian, hindi ng halaga ng tao. Kaya nga many contemporary Christian songs ngayon, mag-ingat kayo kasi baka emotion lang ang binibigay niyan. Ano yun? Tulad ng, ano ba yung mga kantang napakinggan natin? Oh, He loves us. Oh, how. Naram niyo yung kanta yan? He loves us. Oh, how. Yun lang yung lyrics niya. Oh, how He loves us. Well, there's nothing wrong, no? Pero ang mali kasi doon, ang binibigyang diin, yung tao. Meron pa kayong makikitang, may mababasa na lyrics na, ano yun? Ay hindi, yung mga phrase na ginagamit ng mga tao, kahit na ganito ako, minahal niya ako. Parang tama naman, di ba? Pero may tama. May konting tama doon. No? Kahit ganito ako, minahal ka ng Diyos? Hindi. Ba't ka mamahalin ng Diyos? May kasalanan ka. He cannot love you. Di ba? Kaya, paano niya pinakita yung tunay na pagmamahal? Binuhay ka niya munang muli. Kasi hindi ka niya mamahalin na makasalanan ka.
Kaya ang tunay na pagmamahal pinakita niya sa anong paraan? Una, binuhay ka niya munang muli. He saved you through Christ. That's why He sent His Son. Para ano? Para magpatuloy ka sa kasalanan mo, tas mahal ka niya pa rin? Hindi. Babaguhin ka niya muna. Ililigtas ka niya muna. 'Di ba? Kaya ang biyaya ng Diyos ay nagtataas ng kanyang kalawalatian. Hindi po ng halaga ng tao. No? Kaya ipinagpapatuloy ng bagong tipan, no, yung katotohanan na 'yon. Ang simbahan ay umiiral para sa parehong pinakahuling layunin. At 'yon ay ang luwalhatiin ang Diyos. Kaya po, ang bawat gawain po ng iglesia, pagsamba, pananalangin, pagtuturo, kabanalan, ebanghelyo, even yung mga misyon natin ay dapat isagawa na ang kaluwalhatian ng Diyos ang pangunahing layunin. Why are we doing all these things? It is for the glory of God. Ang simbahan ay hindi umiiral upang tugunan ang pangangailangan ng tao. But again, it is for the glory of God. No? Okay po. And, okay, this is the last part. Magandang inilarawan ni Charles Bridges ang simbahan bilang salamin na sumasalamin sa mga kasakdalan ng Diyos. Sabi niya, ang simbahan ang salamin na sumasalamin sa buong ningning ng banal na karakter ng Diyos. Ito ang dakilang tagpo kung saan ipinapakita sa buong sanlibutan ang mga kasakdalan ni Jehovah. And I want to take note itong parte na sinabi niya. Ito ang dakilang tagpo. Ano yon? Ang iglesia daw. Ang iglesia ang dakilang lugar. Pero hindi lugar ang iglesia. Pero gagamitin ko lang yung salitang lugar. Okay? Ang iglesia ang dakilang lugar kung saan pinapakita sa buong sanlibutan ang kasakdalan ng Diyos. Naririnig niyo po yun? Paano pinapakita ng Diyos ang kanyang kasakdalan sa buong sanlibutan? It is through the church. Through the church. That's why, again, lagi nating binibigyang diin, individualism is not obedience to Christ. If you say, nananampalataya ka kay Kristo pero wala kang lokal na iglesia, that is disobedience. Diba? Ibig sabihin nito, ang kabanalan ng Diyos ay makikita sa kabanalan ng simbahan. Okay? Ang kabanalan ng Diyos ay makikita sa kabanalan ng simbahan. Sa kabanalan ng simbahan. Kaya nga ito yung struggle ko this month, mga kapatid. Lagi kong tinatanong asawa ko, okay lang ba sabihin ko to sa kanila? Ito yung struggle ko for this past 2 months or 1 month. Kaya kahapon, naupo lang ako dyan sa likod habang titingnan ko to. I was contemplating and praying. No? Kasi, sabi ko, bakit yung ibang mga iglesia na nakikita ko, parang okay lang sila. Their pastors are very happy. Tinatanong ko sa isip ko, alam ba niya yung buhay na ipinapamuhay ng bawat miyembro ng iglesia? And so, I was asking, ano ba, maging ganun na lang ba ako then? Or kailangan ko ba talagang bantayan yung buhay ng bawat isa? Parang ganun po yung lagi kong tinatanong sa sarili ko. Kasi sabi ko, nakakapagod talaga eh, sabi kong ganun. No? Nakakapagod. So natanong ko, ito, sinishare ko lang sa asawa ko to, and sinishare ko din sa inyo, pangalawang asawa ko. So, lagi kong iniisip, paano magiging balance yon? No, na babantayan mo, didisiplinahin mo, pero nandun yung pagbibigay mo ng freedom sa inyo, sa kanya.
Parang ganun po yung tanong ko lagi. Kasi, I'm really concerned dito eh. Ang kabanalan ng Diyos ay makikita sa kabanalan ng simbahan. 'Di ba? Yung kalusugan ng iglesia. Malusog ba ang iglesia dito? Is it a healthy church? Are we a healthy church? Or are we a dying church? Naririnig niyo po yun? Are we a dying church? Or are we a healthy church? 'Di ba? Pero, ayun nga, ang desire and ang prayer lagi is paglago ng bawat isa kay Kristo. Paglago ng bawat isa kay Kristo. Kaya, mamaya, we will see. Let us talk. No? Kasi, madali po talaga pumunta dito sa loob ng iglesia and you show yourself as a Christian. You show yourself as I'm fine. Pero pag uwi sa bahay, no, you're not fine. Kaya bibigyan ko po ng hint kayo, family worship will be our focus. The father and the mother must stand to discipline their kids, to lead their kids sa landas ng Panginoon. Kasi ang pagiging totoo dapat nagsisimula sa bahay. Nakikita niyo po yon? Hindi yung magdidisiplina tayo sa loob ng iglesia pero sa bahay walang pagdidisiplina. Kaya natanong ko yung asawa ko kahapon, sabi ko, kapag bang isang magulang sumisigaw na sa anak pero hindi pa rin sumusunod yung anak, anong ibig sabihin nun? Nakikita niyo po yung picture na yon? Hoy, ikaw, wag yan! Pero yung anak mo, pero yung anak mo, walang pakialam sa sinasabi mo. Kumbaga yung galit or yung pinapakita mong ganong reaction, walang tawag dyan, walang impact sa kanila. Nakikita niyo yan, mga magulang, no? Gaganon-ganon ka na sa anak mo, pinagano ka. Pero wala, ginagawa niya pa rin. Nakita niyo pa yan? So, there must be something na kailangan nating ayusin sa iglesia. Na dapat yung mga anak mag-submit sa magulang. Whenever they said no, no. Huwag kang lalabas. Hanggang ganitong oras ka lang. Dapat matuto ang mga anak na gano'n ang sundin nila. Your words must be their command. Yun dapat sundin nila. So, dalawa yung challenge dyan. Sa magulang tsaka sa anak. Sa magulang, to be a magulang. Sa anak, to be anak. Naintindihan niyo po yun? So, by that, no, nawa ay mapalakas ang iglesia. Kasi ang iglesia, binubuo yan ng pamilya. Di ba? So, ang kabanalan ng Diyos ay makikita sa kabanalan ng simbahan na magsisimula sa kabanalan ng pamilya. Tapos tatanungin mo, Kuya, paano yan? Ako lang naman mag-isa dito. Wala pa akong pamilya na mananampalataya. Kaya doon magsisimula ang ebanghelyo. Yun yung magiging struggle mo for your life. Yun yung magiging prayer mo. Isipin mo, Kuya, wala, di ako makapag-evangelism. Wala akong pag-pray. Parang, bakit ganito lang prayer ko, no? Ganito lang.
Pero kung titingnan mo talaga at susunod ka talaga sa salita, ang dami mong dapat ipag-pray, ang dami mong dapat iiyak sa Panginoon. Lord, yung papa ko, yung mama ko, hindi pa rin niwala sa'yo. Please, Lord, save them. And you will pray for that every day, every night. And yung buhay mo, ipapamuhay mo ng banal, magiging liwanag ka sa kanila. Tapos kapag may chance na you can share the Word of God, share it to them. Hindi one time, but patuloy, keep on inviting them to the church. Ganon yun. Kaya may struggle ka every day. Bawat paggising mo, may iniisip ka, may pinagpe-pray ka. Hindi yung Kristiyano na, wala nang alam kung anong gagawin niya sa oras niya. Kaya, sabi pa nga ni Costihin, doom scrolling ang ginagawa. Kaya ang dami nating oras sa scrolling eh. Why? Hindi natin nalalaman, hindi natin naunawaan na meron pala tayong dapat gampanan bilang Kristiyano, bilang isang anak na Kristiyano, bilang isang tatay na Kristiyano, bilang isang nanay na Kristiyano. That's why we have so much time for non-essential things kasi hindi natin ginagawa yung dapat nating gawin. Nakikita niyo po yun? Pero ang dami pa pala nating dapat iiyak sa Panginoon. Isang anak mo pa lang na hindi mananampalataya, you have to pray for that. Even fast for that. Pero wala. Kung hindi nakikita yun sa atin, ay hindi natin nakikita ang salita ng Diyos. Kaya yun yung bigat sa puso ko po. This past 2 months. Yun yung bigat lagi. And it's a good thing na meron kang asawa. Siya yung nagpalakas. Kasi sabi ko kagabi, pagod na ako. Pero sabi niya, lalahanin mo, sino ang pinaglilingkuran mo? Yung tao ba? Yung outcome ba? Yung resulta ba? Or ang Diyos? Sabi niya, ang dapat makita sa'yo is kahit na nag-struggle ka, kahit nahihirapan ka, ang nakikita sa'yo, meron kang hope. Because your hope is Christ. Ang pinaglilingkuran mo si Kristo. And I'm so grateful with that words. So I'm praising God for my wife sa ganong simpleng pagpapaalala. Nakikita niyo po yun? And my time, siya naman manghihina. Kaya nandito ako, palakasin siya. Ganon din dapat tayo. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa pag-ibig ng simbahan. Ang karunungan ng Diyos ay makikita sa pagsunod ng simbahan. Kapag ang simbahan ay namumuhay ng tapat, ang mundo at maging ang langit ay nakakakita kung sino ang Diyos. Tandaan niyo po yan. Kapag ang simbahan ay namumuhay ng tapat, ang mundo, even ang langit, ay nakakakita kung sino ang Diyos. Why? Kasi nga, niloob ng Diyos na ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa pamagitan ng iglesia. So what we are, who we are, yun ang nakikita ng mga tao kung sino ang Diyos. Kaya tandaan niyo po, ang simbahan, ang kasangkapan ng Diyos upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa buong sanlibutan. Kaya ipamuhay natin yun. Start with ourselves and next to our family. Diba? You have kids. Train them. Ito, shinare din ng asawa ko. Sabi niya, maganda pala, no? Maganda pala
natanungin mo yung anak mo, anong gusto mo maging paglaki? Di ba? Normal yan sa atin. Ikaw, baby, anong gusto mo maging paglaki? Gusto ko po maging ganto. Gusto ko maging ganto. Maganda yan. Pero kulang yon. Ang dapat pala nating i-install sa mind ng mga anak natin, lalo na sa ganyang kabata, anak, ganito ang buhay mo. Mamumuhay ka hindi lang para maging doktor. Mabubuhay ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mabubuhay ka para ikaw ay sumunod sa Diyos. Yun yung buhay mo, anak. Yun yung buhay mo. You will live for God, you will grow in the knowledge of God, and you will live serving God. Yun ang buhay mo. Huwag mo nga hayaan na dungisan ng iyong pag-iisip ng ibang bagay. Nabubuhay ka para sa Diyos. Yun yung dapat yung install sa mga anak ninyo. Hindi yung anak, gayahin mo nga yung TikTok na to. Ting, ning, 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 ning. No. I-install nyo sa mga anak ninyo, ikaw anak, binigyan ka ng buhay ng Diyos para mamuhay ka para sa Diyos. Doon huhubog. Doon nyo huhubogin ang paglaki ng mga anak ninyo. Kaya minsan, nakakalungkot. Tatawagin natin yung anak natin ng mga Judas. Pero you know what? It's a reflection of kung paano mo pinalaki yung mga anak mo. Naging Judas sila dahil sa'yo. Hindi ka naging magulang sa kanila. Tandaan nyo yan. Naging Judas ang anak mo kasi hindi ka naging mabuting ina o ama. That's why ganun sila lumaki. Pero there is hope. Kasi makakapagpabago lang yan ng Diyos. So anong dapat mong gawin? Anong dapat mong gawin? Sundin mo kung anong sinasabi ng Diyos. Pray for Him. Mamuhay ka ng liwanag. Patuloy mong ihayag ang Ebanghelyo. No? Nag-fail ka man sa simula, pero kung ngayon nalalaman mo na yung katotohanan, repent at gawin mo na yon. Di ba po? Naintindihan niyo po yon? Kaya yun, lagi din namin pinagpipray ni Jamie. Lord, pagkalooban mo kami ng anak na makakasama namin to live for you and to serve you. Yun yung prayer ko. Higit pa sa healthy na bata, malusog na bata, walang sakit na bata. I'm asking for God, for kids that will be with us in serving and glorifying God. Yun yung prayer namin every night. So I hope, yun yung maging makita ninyo at yun yung maging prayer ninyo. Spend time with your family. Family time kayo every night. Every day. Hindi yung makikita kayo, kanya-kanya kayong cellphone. Let's grow. Let's repent. Ano sabi sa Deuteronomy chapter 6? Turuan ninyo inyong mga anak. Habang naglalakad kayo, habang kumakain kayo, nagluluto kayo, papunta kayo dito, anong sabi? Ituro ninyong salita ng Diyos. Ilagay ninyong kasulatan dyan sa bintana, sa door, para makita nila. Ganun. Ganun ang pinapakita. Di ba? Kasi kung magiging healthy yung family, we can have a healthy church. Well, hindi to usapin ng pagiging healthy na church. Usapin ito ng pagsunod sa Diyos and glorifying God. So, more on that. Mamaya sa ating pong no? So, yun lang. I think na nabigay ko na yung unang announcement. Wala na po accountability partners or accountability meeting. Kasi minsan, pagkukunwari lang nangyayari pag accountability. Sasabihin mo, okay lang ako. Ito, hindi okay kasi hindi nag-aaral. So what? Safe ka pa rin. Why?
Hindi naman alam ni Ate Yana yung buhay ko ngayon eh. Pero sinong makakita ng buhay mo? Pinaka-closely, pamilya mo. So focus tayo sa family. Kaya mga nanay, tatay, ito na yung assignment sa atin. To be a real dad and a real mom. According to the Bible. Alamin ninyo yung buhay ng anak ninyo. Baka hindi mo alam, may nangyayari na dyan. Gulat ka na lang, nabuntis na. Gulat ka na lang, nakabuntis na. Know your kids. Lead them. Guide them. Kita niya po. So, magiging focus ko na lang, hindi na yung bawat individual. So, magiging focus ko is the parents. Ang kakamustahin ko yung parents. And then yung parents na ang magli-lead sa kanilang mga anak. Ganun pala dapat. Accountability, pwede nyo gawin yan. Fellowship, pwede. Fellowship, ladies fellowship, okay, mag-fellowship kayo. Pero hindi yun yung main na huhubog sa inyo. Nakikita niyo po yan? Okay, remaining 5 minutes. Any questions po? Cut na natin.